na si Jesu Kristo. Maghahari siya sa mundo. Ang santo ninyo sa sala'y tutubos, purihin ang manlubos. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at
sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw ang banal at kataas-taasan. Ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagsilang ng iyong anak, binigyan mo ng saligan ang simula at hantungan ng aming pagsamba sa iyong kadakilaan. Pagkalooban mo kami ng pakikihati sa pamana ng iyong anak na kinasaligan ng aming kaligtasan, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, malapit na ang wakas. Tulad ng narinig ninyo, darating ang Antikristo. Ngayon nga'y marami nang lumitaw na mga Antikristo. Kaya't alam natin na malapit na ang wakas. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu, at dahil dito, kayong lahat ay may pagkaunawa. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa di ninyo alam ang katotohanan. Alam ninyo ito, at alam din ninyo na walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginooy pupurihin pagkat siya ay daratal. Paparito sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat
ay pantay-pantay. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magsitayo po ang lahat. Naging anak ng Diyos tayo, sa salitang naging tao, na nanirahan sa mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya, ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman, o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita, at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya, at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya na, bago pa ako ipanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa Kanya ng abot
abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailanmay, walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Palakpakan muna natin ang Pong Jesus Nazareno. Araw ng pagdedebosyon at araw ng ating mahal na Senyor. Sa wakas, dumating tayo sa huling araw ng taon. Sa awa ng Diyos, lahat tayo hindi lang nakaraos, kundi buhay. Pakitingnan nga ang katabi kung buhay. Palakpakan natin ang Diyos. Palakpakan muna natin ang Diyos na siyang nagpanatili ng ating buhay. Ang gandang pagnilayan natin sa araw na ito, sa huling araw ng taon, ang tungkol sa simula. Sabihin nyo nga po, simula. Hindi po ba ang kwento para mabuo, para maunawaan, nagbabalik sa simula? Binabalikan ang panimula? Hindi ba sa pelikula, meron tayong flashback na tinatawag, di ba? Hindi natin matapos yung kwento, hindi natin maunawaan yung kwento kung hindi natin alam ang pinagmulan, kung hindi natin mauunawaan ang sinimulan. Kahit din sa pag-aaral, yung kasaysayan kasama pa din para maunawaan ang kasalukuyan. Inaaral natin, binabalikan natin ang kasaysayan para maintindihan natin kung paano tayo humantong sa ganitong kasalukuyan. Mga kapatid, dito tayo nais dalhin ni San Juan sa araw na ito. Ang balikan, ang simula. Narinig natin sa ating ebanghelyo na ipinahiwatig ni San Juan na si Jesus, ang salitang nagkatawang tao. Sa pamamagitan ng salita, ang lahat ay nalikha. Sa salita, nagsimula. Kung kaya't ang salita ay Diyos. Ganito kamakapangyarihan ang salita. Ito ang pinagmumulan. Sa pamamagitan ng salita, mayroong nasisimulan. Kaya't ang salita dapat pinag-iingatan, pinag-iisipan, dahil pwede tayong masira dahil lang sa salita. Pwede itong pagsimulan ng kaguluhan at hindi pagkakaunawaan. Madalas, nahuhulog tayo sa ganito. Ilan sa atin ang napaaway ng dahil lang sa pananalita. Ilan ang nagkagulo ng dahil lang sa maling salita. Ilan ang nagkahiwalay ng dahil sa hindi magandang nasabi. Kung kaya naman, ipinapakilala sa atin si San Juan Bautista. Si San Juan Bautista, isang taong nagpahayag ng katotohanan at namuhay
sa pagpapatotoo kay Kristo. Si San Juan Bautista, ang ating patron, siya'y nabuhay ayon sa katotohanan at nagpatotoo tungkol kay Kristo. Pinangaralan niya ang lahat tungkol sa katotohanan ng buhay upang maitama ang lahat ng nabubuhay sa kasinungalingan. Itinama ni San Juan Bautista ang mga taong namumuhay sa kasinungalingan. Ngunit karamihan sa mga tao hindi nakinig sa kanyang mga patotoo. At ito yung tinutukoy ni Apostol San Juan sa ating unang pagbasa. Yung mga tinatawag na Antikristo. Sino yon? Yung mga nabubuhay sa kasinungalingan, nagpapahayag ng mali at hindi totoo. Sila yung mga kalaban ni Kristo, sapagkat si Kristo ang katotohanan at ang mga kalaban ni Jesus ay yung mga nagpapangalat ng kasinungalingan, nabubuhay sa kasinungalingan. Hindi ba kadalasan ang mga sumusuway sa salita ng Diyos, sila yung mga nabubuhay sa kasinungalingan. Hindi makita ang katotohanan sa kanilang buhay dahil patong-patong na ang kasinungalingan. Hindi na maitama dahil patong-patong, sama-samang kasinungalingan ang nangyayari sa buhay. Pero kahit ganito, isa pa rin at isa lang ang sagot para maitama ang lahat ng mali ng tao. Ito ay walang iba kundi ang pagbabalik kay Kristo. Para maitama ang mali, para maituwid ang baluktot, para makapamuhay sa katotohanan at hindi sa kasinungalingan, balikan si Kristo. Dahil siya lang ang ating pinagmulan. Siya ang salitang ating sinimulan. Mga kapatid, ito po ang magagawa natin ngayon sa huling araw ng taon. Alam ko po, marami tayong mga pamahiin. Marami kayong mga sinusunod na mga kung ano-anong pamahiin para swertehin, para gumaang ang buhay sa susunod na taon. Pero sa lahat ng ito, hindi mo kailangang gumastos para lang gumaang ang buhay, para lang tumuwid ang buhay. Dahil para maitama ang lahat ng mali, ang lahat ng mabigat, at ang lahat ng kasinungalingan sa buhay, kailangan lang balikan si Jesus. Balikan ang salita ng Diyos na siyang magtutuwid ng ating buhay. Wala tayong ibang dapat gawin, kundi balikan ang ating Poong Jesus Nazareno. Dahil siya ang pinagmulan ng lahat. Kaya't siya lang din ang ating babalikan para maitama ang lahat ng ating mga kasiraan. Hindi tayo makakapagsimula ng bago ngayong bagong taon. Hindi tayo makakapagpatuloy ng tama at mabuti kung hindi babalikan si Jesus. Hindi natin kaya ng tayo lang. Hindi ng ating salita ang pamantayan ng katotohanan, kundi kay Jesus lang manggagaling ang salita na puno ng katotohanan.
Wakasan natin ang anumang kasinungalingan sa ating buhay. Itigil na natin ang lahat ng maling gawain. Magsimula tayong muli sa pamamagitan ng pagbabalik sa ating Poong Jesus Nazareno. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pagtatapos ng taon, purihin at pasalamatan natin ang Diyos para sa maraming biyayang ibinuhos niya sa atin, lalo na ang handog niyang anak na si Jesus. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Ang simbahan naway patuloy na ipangaral ang kagalakang hatid ng pagdating ni Jesus na aming tagapagligtas. Manalangin tayo. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Ang mga pinuno at nanunungkulan sa pamahalaan, naway ituring ang salita ng Diyos bilang batayan at adhikain ng kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Sa pamamagitan ng ating banal at huwarang pamumuhay, maihatid natin ang liwanag ni Jesus sa mga taong ang buhay ay pinadilim ng kasalanan at pagdurusa. Manalangin tayo. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Ang mga may sakit, naway makita ang pag-asa ng panunumbalik ng kanilang kalusugan at ganap na paggaling sa pagdating ni Jesus. Manalangin tayo. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Ang mga mananampalatayang namayapa na ay makabahagi nawa sa liwanag ng kaluwalhatian sa langit. Manalangin tayo. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagbabahagi mo sa amin ng iyong buhay. Nawa ay matalikuran namin ang kasalanan at sa pagsalubong namin sa isa pang taon, puspusin mo kami ng liwanag, pag-asa at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kapananang taglay. Dalangin namin, manatili kami. Tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mong
aming maihain ng aming mga alay ang iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na iba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di na iba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit luma'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bula, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen.
sa'yo isinilang. Ating Panginoong Jesucristo, ating bigyang galang. Ligtas na tayo natupad, pag-asa't liwanag. Luwal at ika'y Emmanuel, buhay sumisilang. Ang Pasko sa ating puso, handog ay ligaya. Ang sanggol nagsasabsaban, galak sa pamilya. Ang diwa'y pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Tayo'y Kanyang pinatawad, loob niya ay awa. Anak ng mahal na Birhen, sa Kanya sumamba. Umawit at pumunta na sa Belen na Aba. Diyos na nakatawang tao, ay sinisinta ko. Batiin ang isa't isa, maligayang Pasko. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos, nakapiling niya. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos, nakapiling niya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa iyong banal na piging
ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman, upang pagkalipas ng mga kaloob mong pansamantala, makamtan namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit. O pinagpalang San Roque, pintakasi na mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan, na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humay kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Maligayang Pasko po at manigong bagong taon sa lahat. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiyawi ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsidala, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo ay magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong harang, at magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasagaran. Tayo ay magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit,
Pasko